tanong natin si Love about sa kanyang opinion or common ba dito sa US sa mga Americans ang chismis, inggit at pagiging mayabang. Sir, people who have lacking character have these kinds of behaviors, but if you have good character. Hi everyone, welcome to Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. So today is Tuesday. Happy Tuesday everyone, and it's the 30th of July. And temperature check, it's 25 degrees Celsius. So hindi ganun kainit. Maganda yung weather ngayon. So kumusta po kayong lahat? Kumusta ang inyong araw? Maritesan na kayo sa inyong mga kapitbahay? So for today, pupunta kami ng DMV. Kasi i-register ni Mr. yung pickup truck na binili namin. Tapos, ayun lang. Kasi dadalhin nga namin, hindi ko sure kung yung truck ang dadalhin namin sa aming vacation this coming August sa Cape Cod. So, syempre, isasama namin kayo dun. Sa aming, vacation. Maganda daw dun eh. Ang daming nagsasabi na one of the best summer destination siya dito sa United States. So, syempre, sasama namin kayo para makita nyo kung gaano nga ba siya kaganda. So, yun po ang aming agenda for today. Samahan nyo kami. Zeta, say hi to the vlog. Hi. Hello. So, speaking of pakikipagmaritesan o chismisan, aminin natin, real talk. Isa talaga yan sa mga toxic behavior or toxic culture ng mga Filipino. So, sa tingin nyo ba, meron ding mga Filipino na andito sa ibang bansa na nadala yung ganyang behavior or attitude, yung chismis at inggit at pagiging mayabang? So, sabi nga nila, basta may Filipino, hindi mo talaga may iwasan yung chismis, pagyayabang at inggitan. And totoo naman yun, 'di ba? Kahit pa anong gawin natin, parang part na talaga siya ng kultura ng Pilipino. And yun nga, toxic behavior, and 'di ba, hopefully mawala siya, pero parang napakahirap na niyang tanggalin, lalo na kung naging parte na siya ng ugali ng pagiging isang Pilipino. Actually, kahit naman nasaan kayo, kahit nasa Pilipinas ka, nasa ibang bansa ka, basta may Pilipino talagang meron at merong mga ganyan. Kasi ang nangyayari, di ba, pagka nasa isa kayong circle of friends, hindi mo naman alam kung sino ba yung totoo sa'yo, or pag nakatalikod ka, iba-backstab ka. Kaya minsan mas maganda, lalo na pag nandito ka sa ibang bansa, bilang kukunti lang naman yung mga Filipino dito, and masaya ka na makakita ng mga kapwa mo Filipino, tapos parang sasama ka dun sa magkakaroon kayo ng group of friends or circle of friends na mga Pilipino, at bago mo pa lang sila nakilala, syempre ituturing mo mga friends, pero hindi mo naman talaga sure kung tinuturing ka rin nilang kaibigan. So, minsan talaga mas maganda na piliin mo yung mga kaibigan mo. Kahit na konti lang yung friends mo, at least yung hindi yung dami ng kaibigan ay yung magiging basehan mo, kundi yung klase ng kaibigan. So, yan, pupuntahan namin ang aking mother-in-law. Dahil daw nakatira kami sa countryside. Mababasa ang aking paa dahil ako ay naka sandals or slippers. Kaya sabi nila dapat daw laging naka waterproof shoes, kagaya ng ganyan. Yun nga. Yun sa akin. Basa na kasi kahapon ay umulan buong araw. So going back, I'm vlogging lang. Kung hihimayin natin, konektado siya kasi, di ba? So first is yung bragging or yung pagiging mayabang. Actually kasi, parang dalawang klase siya eh.
it's either bragging or being proud. And for me, two different things siya. And ay nako, sa dahil lang meron kasing bubuyog. Ito talaga mahirap pag nakatira ka sa sa countryside. So ayun na nga, diba? Dalawang klase kasi yung pagmamayabang. One, love! This bees following me around. Diba sabi yung arte-arte? Nakakatakot yung tawag dito. Bubuyog. Diba? Dalawang klase kasi siya. Yung pagiging mayabang na sinasabi. Yung isa is bragging and the isa is being proud. And syempre, pag andito ka sa Amerika, parang siya sa Pilipinas, diba? Parang social status. So, ayun, diba? Karamihan ng mga tao, pagka yung isang Pilipino is nasa Amerika, medyo mataas yung tingin. Actually, hindi mataas yung tingin. Parang madaming expectations sa'yo. Na pagka andito ka dapat, yung in-expect is maganda yung buhay mo, maganda yung bahay mo, maganda yung trabaho mo, marami kang pera kasi dollars yung kinikita mo, maganda yung sasakyan, ganyan. Pero hindi naman kasi talaga ganun. Iba-iba rin kasi yung situation ng mga tao dito sa Amerika. And although dollars ang kinikita mo, yun namang cost of living dito sobrang mahal. So anyway, yung mga tao na anong tawag dyan, na parang nape-pressure or hindi, yung parang syempre ganun yung ina-expect ng mga tao sa Pilipinas sa'yo. Yung may mga iba na talagang nape-pressure and nagtatrabaho talaga ng maayos or sobrang daming trabaho para kumita ng maraming pera and para din makapagpadala ng pera sa Pilipinas para nga ma-meet yung expectations, lalo na nung pamilya mo doon sa Pilipinas. So yung mga iba, for me na maraming na-achieve, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi kahit pa nasaan kang, or dito sa US, kundi kahit nasaang lugar ka pa, nagiging proud ka kung ano ba yung mga achievements mo, kung ano ba yung mga nabili mo. Kasi, diba, para kasi sa sipag at syaga mo. And, kasi pinaghirapan mo yun. So, for me, that's being proud. Kung pinapakita mo sa kanila, o pinapakita mo sa ibang tao, yung mga na-achieve mo in life to inspire them. Pero yung bragging naman is yung main intention mo is para ipakita sa ibang tao na mas magaling ka sa kanila, that you are better than them. So parang nagkakatalo siya sa intention. Pero regardless naman kasi kahit ano pang intention mo, depende pa rin yan dun sa mga taong tatanggap o sa mga taong makakakita. Meron kasi na kahit pa ang intention mo is just to inspire others, ang tatanggapin nila differently yun, na parang isipin nila is nagyayabang ka. Tapos, syempre, pagkatapos niyan, after makita ng ibang tao and tinake nila yun negatively, tinake nila yun as pagyayabang, doon na magsisimula yung chismis. Pag chichismisan ka na, gagawin ka ng topic, imamarites ka na. And before pala yun, yung mga taong nagtitake negatively doon sa mga taong proud lang naman sa kanilang mga achievements in life, yun yung mga tao kadalasan na inggit. And parang talaga siya, common sa mga Pilipino. Parang hindi maiwasan yung inggit. Yun nga yung doon yung problema kasi pagka marami nasa isang circle of friends ka na hindi mo naman alam kung totoo ba silang friends o hindi. Diba? Halimbawa, meron kang na-achieve na isang bagay, yung iba naiinggit sa'yo, tapos yun na, pag-chismisan ka na. She is, diba, nakakalungkot yung ganun. Pero wala naman tayong magagawa, ganyan talaga.
Kaya ako, kahit nung nasa Pilipinas pa ako, introvert kasi ako, so wala akong masyadong pakialam sa buhay ng ibang tao. Mas gusto ko mag-isa lang ako. And minsan, di ba, napaka-hypocrite ako naman, or hypocrite, aminin nyo eh. Once in your life, nainggit din kayo. Once in your life, nakipag-chismisan din kayo. Pero, ako kasi, nainggit ba ako? Nainggit ako in the sense na, hindi dun sa mga kaibigan ko eh. Sa mga, kumbaga sa physical looks. Mga artista, mga model, ganyan. Sana matangkad din ako. Sana matangos din yung ilong ko, mga ganyan. Tapos, yung chismis naman, more on chismis lang pagka mga artista. Pero yung magpakilala ko ay yung buhay ng mga fans. Wala talaga ako masyadong pakialam. Well, nakikinig naman ako if ever na, di ba, may sinasabi sila. Pero, ako, hindi ko siya parang, okay, makikinig ako sa'yo. Pero minsan nakalimutan ko yung mga sinasabi nila. Hindi ako magandang maging friend. Meron niya ako isang kaibigan, sabi, maganda magsabi ng secret sa'yo kasi nakakalimutan mo. Kasi mas ako, nakafocus lang ako sa sarili kong buhay. Parehas kami nito ang asawa ko, kaya match na match kami. Sabi niya nga lagi, IDGAF sa buhay ng ibang tao. Kaya lang, doon lang kami lagi nakafocus sa aming sariling buhay. Kayo ba? Naka-experience ba kayo na pinag-chismisan kayo? Tapos, tinake yung inyong pagiging proud na negatively, and then ayun, may mga taong nainggit sa inyo. Pero pag may mga taong nainggit sa inyo, parang good sign yan kasi that means na you are doing good in your life. Hindi mo rin may iwasan yan, kaya talaga napaka-importante na piliin mo kung sino yung mga kaibigan mo. And kung pag-chismisan ka man ng ibang tao, diba, okay lang yun, as long as wala ka naman ginagawang masama. So, ayan, papunta na kami ng DMV. Tanong natin si Love about sa kanyang opinion or common ba dito sa US, sa mga Americans, ang chismis, inggit, at pagiging, mayabang. Love, I have a question for you. Is it common here in the United States for you to be envious with other people around you, and gossip, or being nosy and being proud? It's common to everybody. It's a matter of character. People who have lacking character have these kinds of behaviors. But if you have good character, then you don't have so many negative behaviors such as what you're describing. So, ayun. Tama siya, di ba? Kung maganda yung pag-uugali mo and wala kang mga negativity sa katawan, hindi ka magkakaroon ng ganong pag-uugali. So, di ba, sana sa ating mga Pilipino, tanggalin na natin yung pagiging chismosa, pagiging inggitera, at pagiging mayabang. Pero meron kasi iba nagsasabi na, okay lang maging mayabang basta marami kang na-achieve na magandang bagay sa buhay mo. And again, kagaya ng sinabi ko kanina, depende kasi yan kung ano ba yung intention mo. Nagyayabang ka ba para ipakita sa ibang tao na mas magaling ka sa kanila? Or gusto mo lang ma-inspire sila sa mga achievements mo in life? So, nasa sa'yo yun. Ayun lang. Daming sinasabi. Nagpapagasil love ngayon. So, ayun, pupunta na kami ng DMV. Hindi na namin kayo isasama sa DMV, ha? Meron kaming Facebook page. Follow nyo po kami sa aming Facebook page. Zaira, Mama, and Dada. Meron ako doon mga mini vlog. So, doon ko na lang ilalagay yung aming vlog sa pagpunta sa DMV. Ayan. Tsaka mas updated doon yung mga post ko. Unlike dito sa Facebook. Pero kasi andito yung mga long form content ko na mas makikilala nyo talaga yung family namin dito sa Connecticut. So, ayun lang po for today's video, guys. Thank you so much again for supporting Zaira's Mama and Dada's YouTube channel. See you again soon. Love, I already made some videos over there. You're just not part of it because you're busy. You're busy doing stuff. Again, thank you so much again for supporting Zaira's Mama and Dada's YouTube channel. See you again soon. Bye. Test or DMV is going to tell us
us know. We're gonna do it in our Facebook page. Successfully We're gonna do it in our Facebook page. I don't know what's gonna happen. We're gonna do it on our Facebook Full page. sense of dramatic tension. That's the title of this movie, of this of this vlog is is different. There's no arc. There's no storyline. You don't even know what's going on with my vlog. Just keep on talking and talking. You're so talkative. Ayan, yung ending namin, yung aming closing is napahaba na. So, ayun po, kung gusto nyo malaman kung anong nangyari sa aming pagre-register ng sasakyan, follow nyo po kami sa aming Facebook page. Andun po yun sa aking mini vlog. Have a good day, everyone. Bye. Say bye. Bye.